Breaking news mga kabayan, Cambodia nagpahayag na sila ay open para sa mga cooperation sa ibang mga bansa at sinabing ang Ream Naval Base ay hindi lamang exclusive para sa China. Pangalawa, sa mga balita ngayon, China sinabihan ang ilang mga South Korean companies na wag daw mag-ship sa US ng mga rare earth minerals. Pangatlo sa mga balita ngayon, tila nalalamangan daw ng China ang US sa mga hypersonic missile technology nito, ngunit mayroon daw bagong armas ang US na maaaring makabago ng sitwasyon. Panghuli sa ating mga balita ngayon, posibleng tumulong daw ang India sa US upang matalo nila ang China. Alamin natin ang mga detalye sa mga balitang ito. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Dalawang minesweeper mula sa Japan ang naging unang mga banyagang barko militar na dumating sa Ream NATO base ng Cambodia na pinunduhan ng China mula nang maganap ang pagpapalawak nito. Ang hakbang na ito ay tila naglalayong ipakita na ang pasilidad ay hindi eksklusibo para sa paggamit ng Beijing sa gitna ng patuloy na pagdududa ukol sa militar na pag-access ng China. Ang pagbisita ng Bungo at Etahima na parehong bahagi ng Japan Maritime Self-Defense Force ay nagsimula noong Sabado at tumagal ng 4 na araw at nagdala ng 170 na marinero sa bagong upgrade na pasilidad sa Golpo ng Thailand. Ayon sa mga analista, ang pagdalaw na ito ay isang simbolikong ngunit estratehikong mensahe mula sa Phnom Penh na ipinapakita nito ang kontrol sa naval base na naging sentro ng mga alalahanin ng US tungkol sa lumalawak na presensya ng militar ng China sa Southeast Asia. Ayon kay Shin Kawashima, isang profesor ng International Relations sa University of Tokyo, nais ng Cambodia na ipakita na hindi magiging eksklusibo ang RIM para sa Navy ng China at ang soberanya sa base ay nananatili sa kaharian. Sinabi niya na ang susi ay kung gaano kadalas gagamitin ng mga warship mula sa ibang bansa ang base at kung gaano karami ang mga barko ng China kumpara sa mga banyaga. Kung ang mga barko ng China ay regular na nauungusan ang mga banyagang barko, malamang na ang pag-angkin na bukas ang port ay makatagpo ng pagdududa mula sa mga kalapit na bansa. Sabi ni Kawashima. Nagsimula ang mga alalahanin tungkol sa papel ng China sa Ream NATO base noong 2019 matapos ang mga ulat ukol sa isang draft na kasunduan na magbibigay sa Beijing ng 30-year lease na nagpapahintulot sa pag-station ng mga militar, pag-iimbak ng mga armas at pag-access ng mga warship. Pinabulaanan ng Cambodia ang mga akusasyong ito, ngunit paulit-ulit na nagpahayag ng alarma ang US tungkol sa issue. Ang pagbisita ng Japan ay kasunod ng isang malaking pagpapalawak sa RIM na malawakang pinaniniwalaan na pinunduhan ng China. Pinipilit ng Phnom Penh na ang base ay nananatiling bukas sa lahat ng kaibigang bansa at ipinakita ang pagbisita ng Japan bilang patunay ng kanilang pangako sa isang non-exclusive policy. Samantala, sa iba pang mga balita, kamakailan ay humiling ang Beijing sa mga Korean company na huwag magpadala ng mga produktong naglalaman ng mga rare mineral ng China sa mga kumpanya ng depensa ng US. Iniulat ng Korea Economic Daily noong Martes na kumukuha ng impormasyon mula sa mga pinagmulan sa gobyerno at kumpanya. Sinabi ng ulat na ang Ministry of Commerce ng China ay nagbigay ng babala sa mga Korean company na maaaring makaharap ng sanctions kung lalabag sila sa mga export restrictions. Ibinigay ng ministry ang mensahe sa mga liham sa mga Korean company na gumagawa ng mga power transformer, baterya, display, mga di-kuryenteng sasakyan, kagamitan sa aerospace at medical, ayon sa ulat. Ang ulat ng Korea Economic Daily ay kalaunan ay itinatama at sinabing ang gobyerno ng China ang nagbigay ng mensahe, hindi ang Ministry of Commerce. Sinabi ng Ministry of Industry ng South Korea noong Miyerkules na sila ay nagsusuri sa gobyerno ng China at mga kumpanya ng South Korea upang tiyakin ang ulat. Hanggang ngayon, hindi pa nakumpirma na nakatanggap ang mga kumpanya ng South Korea ng opisyal na liham mula sa gobyerno ng China ayon sa ulat, sinabi ng ministry.
Wala pang tugon ang Ministry of Commerce ng China sa mga tanong. Noong unang bahagi ng buwan na ito, naglagay ang China ng mga restrictions sa export ng mga rare mineral bilang bahagi ng kanilang malawakang tugon sa mga tarif ng US na nililimitahan ang supply ng mga mineral na ginagamit sa paggawa ng mga sandata, electronics at iba't ibang produkto ng consumer. Ang mga exporter ngayon ay kailangang mag-apply sa Ministry of Commerce para sa mga lisensya. Isang medyo hindi malinaw na proseso na maaaring tumagal mula 6 o 7 linggo hanggang ilang buwan. Ang China ay nagpo-produce ng halos 90% ng mga rare mineral sa mundo, isang grupo ng 17 elements. May stockpile ang gobyerno ng US ng ilang rare mineral, ngunit hindi sapat upang magbigay ng tuloy-tuloy na supply sa mga kontratista ng depensa nito. Sinabi ng South Korea noong unang bahagi ng April na mayroon silang higit sa 6 na buwan na stockpile ng ilang rare mineral na pinaghigpitan ng China, kabilang ang dysprosium na ginagamit sa mga espesyal na magnet sa clean energy sector, kabilang ang mga dekuryenteng sasakyan at wind turbines. Sa iba pang mga balita, noong unang beses na nag-deploy ang pinakabago at pinaka-advanced na aircraft carrier ng US na USS Gerald R. Ford noong October 2022, nag-express ang mga analista ng pag-aalala na ang 13.3 billion na barko ay dead on arrival. Nakataas ng 9 na palapag mula sa waterline, may 5-acre na flight deck at kapasidad na magdala ng 4 na squadron ng fighter jets, agad itong naging pinakamalaki at pinakamahal na barko na naglayag. Isang makapangyarihang plataporma na nagpo-project ng superioridad ng Navy ng Amerika at ang kahinaan nito sa dagat. Sa kabila ng lahat ng kanyang teknikal na kahusayan, nahaharap ang Ford sa isang matinding realidad. Sa nakaraang 2 dekada, ang teknolohiya ng hypersonic missile ng China ay lumampas na sa Amerika. Ayon sa isang ulat ng US Department of Defense noong December 2024, ang China ang may pinakamalaking koleksyon ng hypersonic missile sa mundo. At isang matagumpay na anti-ship missile strike lang ang kinakailangan upang wasakin ang kahit ang pinakamakapangyarihang floating airbase. Sa pagkakataong magsagawa ng amphibious landing ang China sa Taiwan na inaasahang mangyayari sa 2027, sinabi ni US Secretary of Defense Pete Hegseth sa isang interview noong November na muling nag-surface, kaya nilang sirain ang aming 10 aircraft carriers sa unang 20 minutes ng isang laban. Ang China ay bumubuo ng isang hukbo na espesyal na dinisenyo upang sirain ng US. Dagdag pa ni Hegseth, ang mga pahayag na ito ay tumutugma sa prioridad ng Pentagon na bumuo ng Navy laser weapons na kayang neutralisahin ang hypersonic na banta. Ang Ford ay nilagyan upang suportahan ang humigit kumulang 24 emerging technologies, at kung ang isang tunay na laser weapon ay kabilang sa mga ito, ang mga lasers ay magpapaputok sa speed of light na magwawalang bisa sa epekto ng mga hypersonics na lumilipad ng higit sa 5 times sa speed of sound. Sa pagpapatuloy, muling sumiklab ang tensyon sa pagitan ng United States at China dahil sa patuloy na pagtaas ng tarif na ipinapataw ng US sa mga produktong galing sa China. Mula sa dating average na 54%, umakyat na ito sa halos 145%. Na naging dahilan upang lubhang maapektuhan ang ekonomiya ng China at mga exporter nito. Bilang tugon, nag-warning ang China sa iba't ibang bansa na huwag makipag-trade sa US kung makaaapekto ito sa kanilang pambansang interes. Pinipilit ng China na pigilan ang mga bansang kaalyado ng US na makipagkalakalan sa paraang makikinabang ang US habang nadedehado ang China. Ang agresibong hakbang ng US ay nagpapakita ng determinasyon nitong protektahan ang sariling industriya laban sa mga subsidized na produkto mula China. Sa kabilang banda, itinuturing ito ng China bilang isang uri ng economic bullying na lalo pang nagpapalala sa alitan ng 2 pinakamalalaking ekonomiya sa mundo. Hindi pinalampas ng China ang ginawang hakbang ng United States. Mabilis itong nagreklamo sa United Nations, partikular sa pamamagitan ng World Trade Organization, upang ipakita ang kanilang pagtutol sa mga taripang ipinataw ng US. Inilarawan ng China ang mga hakbang bilang hindi makatarungan at labag sa prinsipyo ng free trade. Ayon sa China, ang mga bagong taripa ay hindi lamang sumisira sa kanilang ekonomiya, kundi pati na rin sa pandaigdigang kaayusang pangkalakalan.
Ipinresenta ng China sa UN ang argumento na ginagamit umano ng US ang kapangyarihan nito upang kontrolin ang pandaigdigang merkado at pahinain ang mga karibal nito. Gayunpaman, hindi agad na resolba ang issue sa UN dahil malakas din ang impluensya ng US sa mga desisyon ng organisasyon. Dahil dito, patuloy ang hidwaan at lalong tumindi ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa habang sinusubukan ng bawat isa na palakasin ang suporta ng kanilang mga kaalyado sa international stage. Habang umiigting ang tensyon sa pagitan ng United States at China, unti-unting lumalapit ang US sa India upang palakasin ang kanilang ekonomikong ugnayan. Nakita ng Amerika ang malaking potensyal ng India bilang alternatibong manufacturing hub sa halip na umasa sa China. Sa pamamagitan ng mga bagong kasunduan at insentibo, hinikayat ng US ang mga kumpanya nito na ilipat ang produksyon sa India. Tinanggap naman ito ng India bilang oportunidad upang mapalawak ang ekonomiya nito at lumikha ng mas maraming trabaho. Ang kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa ay hindi lamang limitado sa kalakalan. Lumawak din ito sa teknolohiya, depensa at enerhiya. Nagkaroon ng mga joint venture, mas pinaigting na ugnayang diplomatiko at mga investment na nagpapatatag sa kanilang alyansa. Ang pagpapalakas ng ugnayan ng US at India ay naging malinaw na mensahe sa China. Hindi na ito ang nag-iisang sentro ng pandaigdigang produksyon. Sa halip, unti-unti nang umuusbong ang India bilang bagong kaagaw sa industriya, lalo na sa suporta ng isang makapangyarihang bansa tulad ng United States. Habang ipinapakita ng China sa United Nations ang imahe nito bilang biktima ng mga patakarang taripa ng United States, maraming bansa, kabilang na ang US, ang bumabatikos dito sa umano'y pagkukunwari. Sa halip na magpakumbaba, inakusahan ng China ng paggamit ng iba't ibang taktika upang pilitin ang mga bansang kaalyado ng US na talikuran ito. Isa sa mga paratang ay ang paggamit ng economic coercion o ang pagpaparusa sa mga bansa sa pamamagitan ng pagputol ng ugnayang pangkalakalan o paglalagay ng mga hadlang sa importasyon at eksportasyon. Halimbawa, ilang kumpanyang Europeo at Asyano ang naiulat na pinahirapan sa customs at binawasan ng access sa Chinese market matapos magpakita ng suporta sa US policies. Bukod dito, inakusahan din ng China ng paggamit ng media at diplomatiko nitong impluensya upang sirain ang imahe ng United States at bigyang katwiran ang sarili nitong mga aksyon. Ayon sa mga analyst, tila nais ng China na palabasin na ito ang pinagtutulungan ng mundo, kahit na marami rin itong sariling agresibong galaw sa larangan ng ekonomiya at politika. Sa harap ng mga paratang, mariing itinanggi ng Beijing ang mga akusasyon, ngunit para sa maraming bansa, malinaw ang mensahe. Hindi na basta-basta makakalusot ang China sa mga dating estratehiyang nagbunga ng kapangyarihang ekonomiko nito. Sa halip, unti-unti na itong hinahamon ng bagong balanse ng kapangyarihan sa rehiyon at sa mundo. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng United States at China, lalong lumalalim ang ugnayang pang-ekonomiya at pampolitika ng US at India. Tila nakahanap ang Washington ng matatag na katuwang sa New Delhi upang tugunan ang hamon ng lumalakas na impluensya ng China sa rehiyon ng Asia-Pacific at sa buong mundo. Isa sa mga malinaw na senyales ng ugnayang ito ay ang lumalaking trade deal at pamumuhunan ng mga American companies sa India. Sa paglayo ng mga negosyo mula sa China dahil sa mataas na taripa, India ang naging pangunahing alternatibo. May malaking populasyon, lumalawak na middle class at gobyernong open sa foreign investment. Bukod sa ekonomiya, lumalawak din ang kanilang kooperasyon sa larangan ng teknolohiya, seguridad at depensa. Mismong ang Pentagon ay nagpahayag ng interes sa mas matibay na defense ties sa India, kabilang na ang pagbabahagi ng mga critical technologies at pagsasagawa ng joint military exercises. Para sa India, ang pakikipagkaisa sa US ay pagkakataon upang mapalakas ang sariling ekonomiya at depensa, habang nakaposisyon bilang balanse sa pagitan ng mga pandaigdigang kapangyarihan. Para naman sa US, ang India ay mahalagang katuwang upang limitahan ang impluensya ng China sa mga kritikal na rehiyon gaya ng Indian Ocean at Southeast Asia. Ang paglalim ng ugnayang ito ay hindi lamang simbolo ng bagong alyansa,
kundi isa ring malinaw na pahiwatig sa China. Hindi ito basta makakagamit ng pananakot at agresyon upang mapanatili ang kanyang pang-ekonomiyang dominasyon. Bilang tugon sa mga taripa ng United States, inilunsad ng China ang estratehiya ng steel dumping, isang taktika kung saan nag-e-export ito ng sobrang dami ng murang bakal sa pandaigdigang merkado upang mapanatili ang operasyon ng kanilang mga pabrika at mapasigla ang ekonomiya. Ang pangunahing layunin ng China sa estratehiyang ito ay ang makaiwas sa pagkalugi ng kanilang malalaking industriya ng bakal na dumaranas ng overproduction. Sa halip na isara ang mga planta at mawalan ng trabaho ang milyon-milyong manggagawa, ibinubuhos na lang sa pandaigdigang merkado ang sobrang supply, kahit pa ito ay ibenta sa napakababang presyo. Ngunit ang ganitong hakbang ay naging kontrobersyal. Maraming bansa, kabilang na ang US, India at maging ang European Union ay nagsampa ng reklamo laban sa China. Sinasabing ang steel dumping ay isang anyo ng unfair trade na nagpapabagsak sa lokal na industriya ng bakal sa ibang bansa. Bilang tugon, nagpatupad ang US ng mas matataas pang taripa at anti-dumping duties laban sa Chinese steel products. Ayon sa Washington, hindi sila papayag na sirain ng China ang kanilang domestic industries sa pamamagitan ng artipisyal na pagbagsak ng presyo. Sa kabila ng mga hakbang na ito, patuloy pa rin ang China sa pagtatangkang maibsan ang epekto ng mga taripa sa pamamagitan ng pag-export ng bakal sa ibang emerging markets gaya ng Southeast Asia at Africa. Sa kabuuan, ang steel dumping ay isang desperadong hakbang ng China upang suportahan ang sarili nitong ekonomiya. Ngunit kapalit nito ay ang galit at pagkontra ng maraming bansa na ngayon ay mas nagiging mapagmatsyag sa bawat kilos ng Beijing. Habang patuloy ang paglala ng tensyon sa pagitan ng United States at China dahil sa mga tariff, nagsimula namang maghanap ang China ng mga bagong kaalyado upang palakasin ang posisyon nito sa global trade at geopolitics. Isa sa mga unang hakbang ng Beijing ay ang pagpapalalim ng ugnayan sa mga bansang bahagi ng kanilang Belt and Road Initiative, BRI. Isang malawakang proyekto ng infrastruktura na may layuning pagdugtong-dugtungin ng Asya, Europa at Afrika. Sa pamamagitan ng pamumuhunan sa mga bansang ito, umaasa ang China na makakabuo ng mas malawak na network ng mga bansang maaaring kumampi sa kanila laban sa mga bansang kanluranin. Kasama rin sa estratehiya ng China ang pagpapalapit sa mga bansang may tensyon sa US, tulad ng Russia, Iran at ilang bansa sa Latin America. Ang kanilang pakay, buuin ang isang alternatibong economic bloc na hindi nakadepende sa mga kanluraning sistema tulad ng US dollar o World Bank. Gayon din, sinubukan ng China na patatagin ang papel nito sa mga organisasyong internasyonal tulad ng BRICS, kung saan kasama nito ang Brazil, Russia, India at South Africa. Bagamat may mga tensyon sa loob ng BRICS, ginagamit ito ng China bilang plataporma para sa pagbuo ng mga bagong alyansa at pagkontra sa impluensya ng US. Hindi rin nakaligtas ang Southeast Asia sa estratehiya ng Beijing. Sa pamamagitan ng mga pautang at proyektong pang-infrastruktura, sinusubukan ng China na paboran ang ilang bansang ASEAN, kahit pa may umiiral na tensyon sa South China Sea. Sa kabila ng mga pagsisikap na ito, maraming bansa ang nananatiling maingat sa paglapit sa China. May agam-agam sila sa intensyon ng Beijing, lalo na kung ito ay kaugnay ng pagkakautang o pagkawala ng soberanya sa mga proyektong pinupondohan ng BRI. Sa dulo, ang paghahanap ng China ng mga kaalyado ay nagpapakita ng desperasyon nitong mabalanse ang epekto ng mga tarif na ipinataw ng US habang sinusubukang manatiling isang main player sa pandaigdigang ekonomiya. Ang conflict sa pagitan ng United States at China ay hindi na lamang simpleng usapin ng taripa o kalakalan. Ito ay naging isang malawakang labanan ng impluensya, estratehiya at ideolohiya sa larangan ng pandaigdigang ekonomiya. Mula sa agresibong hakbang ng US sa pagpapataw ng mataas na tarif hanggang sa pagtatangka ng China na hanapin ang mga bagong kaalyado at estratehiya, malinaw na ang mundo ay kasalukuyang muling binubuo sa panibagong balanse ng kapangyarihan. Ang mas pinatibay na alyansa ng US sa mga bansang tulad ng India, Japan, Australia at mga kasapi ng European Union
ay nagpapakita ng lumalakas na pagkakaisa upang labanan ang mga umano'y mapanlinlang at mapang-abusong gawain ng China sa pandaigdigang merkado.